Okay. So, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah. Ang topic natin ngayong gabi ay ang pagsalubong sa ating parating na bisita, ang pinakaasam-asam natin na bisita na maraming daladalang mabuti, no? Ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay Shahrul Karim, Shahrul Mubarak, no? Shahrul Siyam, Shahrul Qiyam. Ito ay mabiyayang buwan. Ito po ay ang buwan ng Ramadan. Ito po ay buwan ng pag-aayuno, buwan ng pagtatayo ng pagdarasal, buwan ng pagbabasa ng Quran, at buwan na kung saan ang ating mga mabubuting gawa ay pinadadami ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinatatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Ito ang buwan na kung saan inaasam-asam natin na mapabilang tayo sa mga taong o sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsasagawa ng maraming ibadah, no? Anwa'ul ibadah, anwa'ut ta'at, no? Iba't ibang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, una sa lahat, of course, yung pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin na bigay sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa ating pananampalatayang Islam, lalong-lalo na sa ating parating na bisita, ang buwan ng Ramadan. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kapapasok ang buwan ng Ramadan, ay bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng Jannah, pintuan ng paraiso, at isasarado ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng impyerno, at ang mga syaitan ay nakatinakala o nakatali sila. At isa pang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futtihat abwabur rahmah." Ito isang riwaya na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kapapasok na ang buwan ng Ramadan, ay bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng habag. Kaya mga kapatid, alhamdulillah, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga taong mag-iibada sa buwan ng Ramadan. So hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maabot natin ang buwan ng Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumarating, no, ang buwan ng Ramadan, binibigyan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan na magandang balita. Sabi ng Propeta, "Qad atakum," no? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innahu qad atakum shahru Ramadan." Tunay na dumating sa inyo ang buwan ng Ramadan, Shahrul Mubarak, no? Ito ay mabiyayang buwan. Tama mga kapatid, may mabiyayang buwan dahil marami itong daladalang mga mga biyaya na kung saan ang ating mga gawain ay dubli-dubli ang binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na gantimpala. Imagine mga kapatid, ang isang gawain natin
no, sa buwan ng Ramadan, no, ay ginagantimpalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isa hanggang 700, no, maliban lamang dito sa pag-aayuno. Itong pag-aayuno na 'to, mga kapatid, ay espesyal ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So, pilitin natin, mga kapatid, huwag natin sayangin na darating sa atin itong buwan ng Ramadan na ito na wala tayong magagawang kabutihan. No? So, di lingid sa atin, mga kapatid, bawat isa sa atin, inaasam-asam natin na mapabilang nga dito sa pagsagawa ng ibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan. Kaya naman, mga kapatid, huwag natin sayangin, no? Bilang paghahanda, pagsalubong sa buwan ng Ramadan na ito, kailangan natin ihanda ang ating mga sarili na humiling ng sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kapatawaran at humiling ng kapatawaran din sa mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa mga tao na kung saan ay nagawa natin ng hindi maganda. No? Dahil nararapat lamang na bago tayo papasok sa buwan ng Ramadan na ito, maging malinis ang ating puso, no? Dahil sa uh, yun nga, maraming biyaya na ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin sa buwan na ito. So ang buwan na ito, mga kapatid, ay tinawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shahrul Quran. No? Ito ay buwan ng Quran na kung saan ang Quran ay pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan. Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Sa buwan ng Ramadan, ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran bilang gabay sa tao. Kaya, mga kapatid, katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag pumasok ang buwan ng Ramadan, ang pintuan ng paraiso ay nakabukas. Binubuksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pintuan ng paraiso upang ang kanyang alipin ay malayang makagawa ng mabuti, no? Ibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at isinasara ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pintuan ng impyerno upang sa ganun, no, na walang sa buwan na ito kasi, no, maraming tao na iniahon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa impyerno. At ang mga syaitan ay ginagapos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang hindi makaistorbo sa kanyang mga lipin sa pagsagawa ng ibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito, mga kapatid, kung pangyayarihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maabot natin ang buwan na ito, makapasok tayo din, hindi natin alam, no? Ilang araw ngayon ay papasok na ang buwan ng Ramadan, hindi natin alam ano mga mangyayari, na mapapabilang pa ba tayo sa mga taong mag-iibada sa buwan na ito, darating na buwan, o hindi na. Ngunit hinihiling natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibilang niya tayo. Amin ya Rabbal Alamin. Ibilang niya tayo sa mga taong mag-iibada sa Kanya o sasamba sa Kanya. Katulad ng nasabi natin, mga kapatid, sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, yung binanggit ko kanina, hindi ko natapos, innahu qad atakum syahru Ramadan. No? Tunay na darating sa inyo ang buwan ng Ramadan. Syahrul Jud. Yujudullah bihi ala ibadihi wa yanzilur rahmah. No, ibinababa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang tawag dito, habag. At pinatatawad niya
ang mga kasalanan sa buwan na ito. At tinatanggap niya ang mga dua natin. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, linawin natin, no, ang ating puso na dapat ay walang puot sa ating puso, walang namumuong puot bago natin pasukin ito upang sa ganun matanggap ang ating mga biyaya, ating mga pagsamba. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay sinabi ng Allah. Ito ay hadis qudsi, no? Ang Allah Subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, kullu amal ibni Adama lahu. Lahat ng gawain ng anak ni Adan ay sa kanya ito. Al-hasanatu bi'ashri amsalha. Ang bawat gawain natin, no, ay ginagantimpalaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala ng tawag dito, ng 10 hasana, ila 700 hanggang 700, no? Illa siyam, maliban lamang sa pag-aayuno na to. Dito mga kapatid, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah, fa innahu li wa ana ajiz bi. Itong pag-aayuno, special lang ito sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, special din ang ibinibigay ng Allah Subhanahu wa ta'ala na gantimpala dito. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang gantimpala ng mga gawain natin ay binibibiyaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala ng 110 hanggang 700. Ngunit ang pag-aayuno, sabi ng Allah, fa innahu li wa ana ajiz bih. Ito ay sa akin at ako ang magbibigay ng gantimpala dito. Ang gantimpala ng pag-aayuno mga kapatid ay walang hangganan. No? Walang hangganan. Bakit? Bakit special ito sa Allah Subhanahu wa ta'ala? Yatruku sahwati wa ta'amah wa syarabah. Dahil iniiwan niya ang kanyang pagkain, pag-inom, no? Dahil sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil sabi niya sa akin, sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya special ito. Sa lahat ng mga gawain natin mga kapatid, no? Ang pag-aayuno lamang ang gawain na walang pagpapakitang tao. Ang sala, nakikita tayo na ginagawa natin. Pagbibigay natin ng zakat, nakikita tayo ng tao na tayo nagbibigay ng zakat. Ang tawag dito, ang Hajj, ganun din, no? Ngunit ang pag-aayuno mga kapatid, walang nakakakita nito, walang nakakaalam nito maliban lamang sa taong nag-aayuno at ang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya naman special ito sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-saimi farhatan. Sa taong nag-aayuno ay meron siyang dalawang kaligayahan. Farhatun inda fitrihi, kaligayahan kapag siya ay nag-break ng kanyang fast. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. At ito ang the best na kaligayahan, yung pagkikita mo sa iyong Panginoon. Yung pagkikita ng alipin sa kanyang Panginoon. Ito ang the best na kaligayahan. Tingnan natin mga kapatid, no? Yung unang kaligayahan ng isang taong nag-aayuno kapag siya ay ibig sabihin, i-break na niya ang kanyang fasting sa oras ng iftar. So, maligaya siya dahil naibsan niya ang kanyang uhaw at sa kanyang gutom. No? Kaya maligaya siya. At ganun din, no? Yung kanyang pagkikita sa Allah Subhanahu wa ta'ala.
ito ang the best na kaligayahan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khulufu fami sa'imi atyab 'inda Allahi min rihil misk. At ang halimuyak ng bibig ng taong nag-aayuno ay mas mabango ito kaysa pabangong musko. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Hindi yung halimuyak ng, ibig sabihin, yung bunganga ng tao, no? Na may amoy, no? Kundi yung halimuyak ng galing sa tiyan natin. Dahil walang laman, no? Yung lumalabas diyan na amoy, yun ang binabanggit doon. Hindi yung mabagong hininga ng isang tao, no? So, itong halimuyak na to ay mas mainam pa ito, mas mabango ito kumpara sa pabangong musko. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat kunin natin ito. Paghandaan natin ang mga biyaya na ito na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Ito ay special lamang sa buwan ng Ramadan sa taong nag-aayuno. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Ang pag-aayuno, ito ay panangga natin. Panangga. No? Fa idza kana yawmu sawmu ahadikum fala yarfuth wala yajhal aw wala yashab wala yaskhab. Kapag ang isa sa inyo ay nag-aayuno, no? Huwag siyang magsalita ng masama, huwag siyang gumawa ng masama, no? Fa in sabba ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'imun. Kapag merong tao na ibig sabihin gagawan siya ng or gagalitin siya, sasabihin niya na ako ay nag-aayuno. No? Ako ay nag-aayuno. So kailangan sa isang mu'min na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay matakot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala at pangalagaan niya itong buwan na ito sa mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aayuno ay hindi lamang sa pag-iwas sa pagkain at pag-inom. Bagkus, ito ay pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad lamang ng pag-iwas sa pagsasalita ng masama, mga riba, namima, no? Mga backbiting, no? Lahat ng parte ng ating katawan ay dapat nag-aayuno. Ang ating mata, ang ating tainga, ang ating kamay, lahat ng parte ng ating katawan ay mag-aayuno. Hindi lamang sa pag-iwas sa pagkain at pag-inom, bagkus lahat na ito ay iiwasan natin. No? Kasi sa may isang hadis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-iwas ng isang tao sa pag-inom at pagtatalik sa asawa o pagkain kung hindi niya naiiwasan yung pagsasabi ng masama sa buwan ng Ramadan. No? Especially pagsisinungaling, no? Iwasan natin ito, mga kapatid. No? Dahil katulad ng nasabi natin, kailangan mag-ayuno ang lahat ng parte ng ating katawan. So, alam natin, mga kapatid, na ang siyam or som o pag-aayuno ay isa ito sa arkanul Islam. Katunayan, ito ay pang-apat sa rukun or sa mga haligi ng Islam. Una yung shahada, pangalawa yung sala, pangatlo yung zakat, pangatlo yung pang-apat yung som, at panglima yung hajj. So pang-apat, mga kapatid, ang pag-aayuno.
Kaya obligado ito sa bawat isa sa atin. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. No? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipinag-utos sa inyo. Sinong pinag-utosan ng Allah dito? Yung mga mu'min. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo katulad ng pag-uutos sa mga nauna sa inyo upang magkaroon kayo ng taqwa, takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo nag-aayuno sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag umiiwas sa pagkain, pag-inom at pagtatalik sa asawa bilang takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pag-aayuno mga kapatid, isa ito sa kumbaga pag-aaral, no? Yung pagsasanay sa ating sarili. Pagsasanay sa ating sarili na umiwas sa lahat na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay tinuturuan natin ang ating sarili upang umiwas sa mga bagay-bagay na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingnan natin mga kapatid, itong pag-aayuno, pag-iwas sa pagkain, pag-inom. No? Kaya naman sa unang hadith natin na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi ng Allah, fa innahu li wa ana ajiz bih. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, akin ito at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala dito dahil katulad ng nasabi natin kanina, ito ay walang halong pagkukunwari na pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanging nakakaalam lamang ang taong nag-aayuno at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya special ang ibinibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gantimpala dito sa taong nag-aayuno. So, may mga gawain mga kapatid sa buwan ng Ramadan na hindi natin ito nagagawa sa mga ordinaryong mga ordinaryong mga araw. Katulad halimbawa ng Qiyamul Layl. Katulad halimbawa ng Qiyamul Layl o di kaya Tarawih. No? Tanging ginagawa lamang ito sa buwan ng Ramadan. At ang gantimpala nito mga kapatid ay napakalaki. Katunayan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na dahil ito sa pagsunod niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagnanais na makamit niya ang gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala lahat ng kanyang mga kasalanan. So ang tarawih mga kapatid, special lang ito na ginagawa. Hindi natin pwede ito gawin sa mga ordinaryong mga araw, bagkus ito ay ginagawa lamang sa buwan ng Ramadan. Kaya sikapin natin mga kapatid na huwag tayong patamad-tamad dahil isang buong buwan lamang ito. 29 or 30 days lamang. So, sikapin natin na makumpleto natin ito dahil hindi na natin ito magagawa pagkatapos ng Ramadan. Maghihintay na naman tayo sa susunod pa na Ramadan upang maisagawa natin ang tinatawag na tarawih. At hindi natin alam kung sa susunod na Ramadan ay makakapagsagawa pa tayo o masasali pa tayo sa pagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan sa susunod na Ramadan. Kaya sikapin natin ang ating sarili na hindi tayo malulugi dito sa parating na buwan ng Ramadan. Ulitin natin, hingiin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapabilang tayo, no? Maaabot tayo sa buwan ng Ramadan. Allahumma baligh na Ramadan, Allahumma baligh na Ramadan. So ganun pa man mga kapatid, yun ang sa pag-aayuno na yun,
na sinabi ng propeta, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na merong ito ay dahil sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagnanasa na makamit ang gantimpala ng Allah, patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga kasalanan. Ganun din yung sinasabi natin na pagtayo natin ng salah, qiyamul layl o tarawih. Napakalaking gantimpala din dahil kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sino man ang magtayo, magdasal sa Qiyamul Layl sa buwan ng Ramadan na ito ay dahil sa kanyang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagnanais na makamit niya ang gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng kanyang mga kasalanan. So, mga kapatid, utos din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang naniniwala, nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sabi niya, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Sabi niya, mag-ayuno kayo kung nakita ninyo at sirain ninyo or tapusin ninyo ang inyong pag-aayuno kung nakita ninyo. Ano ibig sabihin dito na nakita, mga kapatid? Ang buwan ng Ramadan. No? So, sabi ng propeta, mag-ayuno kayo kapag nakita ninyo at sirain ninyo or tapusin ninyo ang inyong pag-aayuno kapag nakita ninyo. Ito ay patungkol sa buwan. Ngunit sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ghumma," no, ibig sabihin kapag maulap at hindi ninyo nakita ang buwan, no, kumplituhin ninyo ang Sha'ban ng 30. No? So hindi nararapat sa isang nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi sumunod sa karamihan. No? Yung mauuna siya ng isang araw o di kayang 2 araw. No? Dapat sumabay tayo sa nakakarami. Nakakalungkot, mga kapatid, na meron tayong sa tuwing sasapit ang buwan ng Ramadan, meron mga tao na sadyang humihiwalay sa jamaah. Ibig sabihin, hindi sila sumusunod. No? Patawarin nawa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga pagsuway. Nararapat sa atin na doon tayo sa jamaah. No? Katulad na nasabi natin, mga kapatid, na bago sumapit ang buwan ng Ramadan, na linisin natin ang ating puso, ayusin natin ang ating layunin, no, sa pag-ibada natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang ang ating mga ibada ay katanggap-tanggap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam natin, mga kapatid, na ang ibada natin ay tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa 2 kondisyon. Alam natin yan. Una, yung al-ikhlasun niyah. Ibig sabihin, ang ating niya ay busilak. No? Ito ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ginagawa natin ng isang bagay o isang pagsamba para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang katambal. Pangalawa, yung mutaba'ah, yung pagsunod sa gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin, mga kapatid, bago dumating ang buwan ng Ramadan, pag-aralan natin ang batas ng pag-aayuno, batas ng mga qiyamul layl, upang sa ganun, ito ay katanggap-tanggap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapin natin ng ating mga pagsamba, mga gawaing pagsamba ay naaayon sa gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayong gumaya sa mga tao na wala silang batayan sa pamamaraan ng kanilang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat na ang pagsamba natin naaayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun ay matanggap ang ating mga ibadah. Nakakalungkot na pagkaakala natin na tayo ay gumagawa ng ibadah
ngunit hindi pala ito tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil malayo sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami sa mga tao na gumagawa ng sinasabi nilang pagsamba, ngunit ito ay hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o di kaya dinadagdagan nila. Ito ay tinatawag na mga bid'ah. No? Kaya walang silbi ito mga kapatid. Kailangan pag-aralan natin yung ahkam siyam, yung mga batas ng pag-aayuno upang sa ganun ay matanggap ang ating or katanggap-tanggap ang ating pagsamba. Huwag nating sayangin ang mga oras natin sa buwan na ito. Katulad ng nasabi natin kanina mga kapatid, ang buwan ng Ramadan na ito ay pagsasanay. Sinasanay natin ang ating sarili na umiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang sa ganun pagkatapos ng Ramadan, doon natin makikita na mayroong pakinabang yung ating pag-iwas sa pag-inom, pag-inom or pagkain or pagtatalik sa asawa. Ang mga ito mga kapatid, ito ay mga halal sa atin. No? Halal ang pag-inom, halal ang pagkain, halal ang pagtalik sa ating asawa. Ngunit bakit natin ito hinaram sa maghapon? No? Na hindi natin pwedeng gawin. Dahil isa lang kasagutan doon mga kapatid, dahil sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Kaya naman, kapag naiwasan mo ang mga halal na ito, tiyak na pagkatapos ng Ramadan, maiiwasan mo, madali sa iyo ang umiwas sa mga bagay-bagay or mga gawain na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga kapatid, naway nakapagbigay tayo ng kaunting paalaala sa bawat isa sa atin bago sumapit ang buwan ng Ramadan. So isa pa mga kapatid, no? Sa buwan ng Ramadan na ito, merong special na gabi na kung saan ito ay sa buwan ng Ramadan lamang matatagpuan. No? Ito yung tinatawag na Laylatul Qadr. No? Gabi ng or dakilang gabi or gabi ng maraming pakahulugan nila dito, no? Sa gabi na ito, no? Na kung saan mubarak, no? Mabiyayang gabi na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wama adraka ma Laylatul Qadr. So tanong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino ba makapagbigay sa iyo ng ibig sabihin, sino ba makapagsasabi sa iyo kung ano ba ang Laylatul Qadr? No? Tinanong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ito, siya din ang sumagot, Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Ang Laylatul Qadr mga kapatid, kapag nakapagsagawa ka ng ibadah na tuon sa gabing ito, no? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang gantimpala niya ay mahigit pa sa 1,000 buwan. Hindi katumbas ng 1,000 buwan, kundi mahigit sa 1,000 buwan. Khairum min alfi shahr. Ito ay higit sa 1,000 buwan. So, ang 1,000 buwan mga kapatid, no? Ito ay katumbas ng 83 point something or 84 years ng ating buhay dito sa mundo na ginagawa natin. So, sikapin natin mga kapatid na hindi masayang yung buwan na ito dahil sa umpisa pa lamang nasasabi natin ito ay Shahrul Mubarak. Ito ay mabiyayang buwan na may dulot or may dala-dala na maraming biyaya. Ngunit ang mga biyaya na ito makakamit lamang natin sa pamamagitan ng tamang pagsagawa ng ibada or pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, sino man ang ibig sabihin, dinatna ng Ramadan at umalis na lang ang Ramadan at wala siyang napala dito, siya yung ibig sabihin pinaka
lugi na tao. Hmm. So inshallah mga kapatid, hilingin natin muli sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na paabutin tayo ng Allah sa buwan ng Ramadan. So hanggang dito na lamang. Kung meron kayong mga katanungan ay inshallah kung kaya nating sagutin, sasagutin natin. Kung hindi naman ay inshallah maitatanong natin sa iba. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.